Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Dito sa gusto ko pong i-share sa inyo, laglag dito si Sara Duterte. Bakit hindi niya pinili si Sara Duterte? O eto, panoorin po muna natin ito bago ho tayo magtuloy-tuloy. Ask ko lang po kayo, sa darating na 2028 po, sino po ang iboboto nyo bilang susunod na presidente ng Pilipinas? Hi, Presidente. Sige, sino ba ang choices natin? May mga lumalabas po na pangalan as early as now. Kasama po si VP Sara Duterte, Naga Mayor Leni Robredo, Senador Risa Hontiveros. Yun po yung mga matunog na maaaring tumakbo sa 2028. Technically, lahat naman sila pwedeng umupo sa posisyon. With great power comes with great responsibility. So, sa nakita naman natin, lahat sila pwedeng, makapag-lead ng country. Pero for me, siguro ipupush ko si Leni. Kasi, I don't know, bilang babae ka, hindi babae lang. So, pagbigyan natin yung mga babae, siyempre, Leni, Risa, tapos, top 2 na lang, silang dalawa. So, yeah, yun po. Ma'am, nabanggit niyo po babae. Hindi po ba babae rin naman si VP Sara? I mean, yeah. Oo nga. Pero kasi nabigyan na siya ng chance na ipakita kung sino siya nitong 2025 bilang Vice VP. So, I think pwede namang ibigay sa iba yung slot. And hindi naman tayo yung family dynasty lang. So, bigay natin sa iba. Kung kaya nilang mag-lead, go. Good for them. Kung hindi, ayun, magkakaalaman. Malalaman din naman ng tao eh. Yun po. According to some early surveys, siya po yung nangunguna. Would that affect your vote pag dumating na yung 2028? Halimbawa, kunwari lang, siya talaga yung nangunguna. Mag-iiba kaya yung boto mo kasi posibleng masayang yung boto mo or hindi? I mean, ano naman yan eh. Yun yung, doon na papasok yung respeto eh. Respetuhin mo kung sino yung binoto nitong tao na to, kung sino yung gusto niya, and yun lang. Hindi na kailangan na, dapat ito, dapat ganyan. So, respeto lang sa lahat. Pero ikaw hindi po magbabago yung choice mo? I don't think so. Yan lang po. Yan na ang sinasabi ko na isa yan sa magiging dahilan kung bakit hindi iboboto si Sara Duterte kung mag-isip lang tayo na mga Pilipino. Totoo naman ang sinabi ni ate girl na pagbigyan na ho siya last year na dapat nga sana maipaliwanag niya ang mga di umano'y aligasyon laban sa kanya. Pero hanggang ngayon, nga pa rin tayo. Naghihintay pa rin tayo ng paliwanag niya kung ano ang magiging sagot niya sa mga di umano aligasyon laban sa kanya. Ngayon, kung mag-isip talaga at gamitin natin ang ating mga talino, sa tingin ba natin, ibubuto ba natin ang isang tao na hindi niya nga kaya ipaliwanag yung mga aligasyon laban sa kanya? At nakita na ho natin ang performance ni Sara. Mahina ho talaga. Alam naman po natin kung ano-ano ang kanyang mga patutsada. At may mga attitude ho talaga na hindi kaaya-aya na marinig natin sa isang opisyal na katulad ni Sara Duterte. Sa tingin ba natin, ibubuto ba natin yan? Hindi. Kung mag-isip lang ho tayo. Di ba? Ngayon, kung tumakbo halimbawa ito si Mayor Leni Robredo sa pagka-presidente sa presidential election sa darating na 2028, no? Kung sakali lang po, no? At kung mag-isip po tayo, malamang sa malamang, mananalo ho talaga si Mayor Leni Robredo. Alam nyo kung bakit? Eto ha, kung magbase lang ho tayo sa track record ng isang tao at gagamitin natin ang ating mga utak at isipin talaga natin ang kapakanan ng ating bayan, hindi ang iisang tao lang. Di ba? At yun nga, kung magbase ho tayo sa isang track record, pipiliin natin ang malinis ang track record. Idihamak naman na malinis ang track record ni Mayor Leni Robredo. Way back po tayo noong siya ay Vice President pa ng Pilipinas. Nakakahanga una-una dyan, wala po siyang confidential fund. Di ba? Pangalawa, maliit lang po ang kanyang naging budget, pero alam natin, marami siyang nagawa. Kasi may initiative si Mayor Leni Robredo. Natapos na lang ang kanyang termino. Malinis ang kanyang track record. Diba? Ngayon, mayor siya ng Naga City. Wala pa rin confidential fund. At alam natin ang mga magagandang policy niya na pinapatupad
sa Naga City, di ba? At kung si Mayor halimbawa ang maging presidente ng Pilipinas, makakasiguro ho tayo na itong mga sinimulan ni Mr. President Bongbong Marcos ay kaya niya po talaga ito ipagpatuloy. Tulad na lang ng foreign policy ni Mr. President Bongbong Marcos na ipinaglaban niya ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. Alam na alam natin, kayang-kaya po yan ipagpatuloy ni Mayor Leni Robredo. Kasi isa din sa humahanga din si Mayor Leni Robredo sa naging foreign policy ni Mr. President Bongbong Marcos. At itong laban ni Mr. President Bongbong Marcos na pinapanagot niya ang mga di umano sangkot sa korupsyon, kayang-kaya din ipagpatuloy yan ni Mayor Leni Robredo. Kasi alam naman po natin si Mayor Leni Robredo, hindi po siya korap. So ibig sabihin, ayaw na ayaw niyang may korap. 'Di ba? Kaya makakaasa ho tayo na kaya niya talaga ipagpatuloy itong mga sinimulan ni Mr. President Bongbong Marcos. 'Di ba? O eto, kung matino ka tayo ng mga botante, sino bang pipiliin natin? Itong malinis ang track record na si Mayor Leni Robredo? O yung isa na hanggang ngayon hindi niya pa kaya ipaliwanag o wala pa sagot sa mga di umano aligasyon laban sa kanya? At nakitaan na ho natin na talagang mahina ho talaga siya. 'Di ba? So ang pipiliin natin, kung bayan ang ating iniisip, ang minamahal nating bayan, ang pipiliin natin, ito na, si Mayor Leni Robredo. 'Di ba? Oh, ngayon pa lang ha. Ngayon pa lang, partida po yan ha. Hindi pa nagsasabi si Mayor Leni Robredo na tatakbo siya. Eh, yun nga, may, di ba, na-share natin dito na parang naguguluhan siya sa nasyonal. Pero tayo nga po, hanggang ngayon ay umaasa pa rin na sana magbago ang kanyang isip na tumakbo sa pagka-presidente. Di ba? Kasi yan lang talaga ang ating panlaban na malakas na maaring matalo si Sara Duterte sa pagka-presidente. So yun lang ho mga ka-aksyonog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.